Nung ipalabas sa TV ang mga show tulad ng Star Trek, napaisip ang mga tao tungkol sa space travel, lalo na nung ni-utilize ng mga starships ang kanilang warp drives na nagbigay sa kanila ng abilidad na makalipat mula sa isang bituin papunta sa isang bituin na parang mga bubuyog lamang. Nakala mo hindi sobrang lalayo ng distansya sa pagitan ng mga yun. Sa kasalukuyan, malayo pa ang sangkatauhan sa pag-abot sa level na yun. Aabutin tayo ng 1,000 taon bago maabot ang pinakamalapit na bituin dito maliban sa araw sa kasalukuyang bilis na naaabot natin. Kahit ang pag-alis lamang sa solar system ay aabutin na ng ilang henerasyon. Kung makakamit naman natin ang speed of light, aabutin lang tayo ng 4 na taon para makapunta sa bituin na yun. Para magkaroon ng malas Star Trek na galawan, kailangan nating mabend ang space-time. Buti na lamang may mga matatalinong tao na nag-aral tungkol doon. Isa na nga si Eric Lentz na nakaisip ng paraan na ang warp drive ay pwedeng mag-work sa positive energy bilang kabaligtaran ng pangangailangan sa negative energy para gumalaw ito. At syempre, itong si Eric Lentz ay may PhD at kumuha ng thesis tungkol sa dark matter. Nabuo ni Lentz ang ideya na ito bilang resulta ng lockdown sa Germany dahil sa COVID-19. Ang imaheng nabuo niya ay parang isang ship na may bubble sa paligid noon na kayang gumalaw sa palibot ng space-time. Ang mga unang iterations ay na-delay sa negative energy consideration, pero naisip niya na gagana nga to sa positive energy. Kahit na magandang pagkakadiskubre, meron pa rin mga bagay na gumugulo sa mga scientists at mga engineers bago pa ito maging malapit sa practical level. Iba-iba pa rin ang opinyon kung ang positive energy ay magiging sapat para mapropel ang warp drive o kung kinakailangan pa rin ang negative energy sa kabila ng hypothesis ni Lentz. Habang nakaka-excite na bagay ito para idagdag sa astrophysical literature, mahaba ang lalakbayin. Isang bagay ang sigurado, kung magkagawa man natin to, sa kanilang pag-alis bagong mundo na ang babalikan nila dahil sa pinagkaiba ng passage ng oras. Tila may orasan na nagtitik sa background pagdating sa pagresolba sa bagay na ito. Ang multo ng climate change ang siyang inaalala ng mga tao at kung lalala yun, baka manatili na lang ang bagay nito sa realm ng science fiction. For sure, marami ang madidismaya at malulungkot kung ganun. Kahit ako, hindi ko tanggap na hanggang tingin na lang tayo sa kalangitan. Pero sana nga, hopefully, one day, magawa natin ang warp drive. Kung gusto niyo ng mga ganitong videos, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel.